May isang bagay na nangyari sa akin nung bagong graduate pa lang ako. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga ito makalimutan. Tuwing naaalala ko, kinikilabutan ako. Sa totoo lang, excited ako noon na magkatrabaho. Ang problema, medyo malayo ang opisina sa amin. Kaya noong nakapasa ako, napilitan akong umupa ng matitirhan. Maliit pa lang ang sahod ko, kaya doon lang ako sa mura. Nakakita ako ng isang simpleng bahay, isang palapag, medyo tago sa kalsada, pero malapit sa trabaho ko. Sabi ko sa sarili ko, pwede na to. Saktong-sakto lang talaga siya para sa isang tao. May isang kwarto, CR, sala at maliit na kusina. Ang paligid maraming puno. Tapos sa tapat mismo ng bintana ng kwarto ko, may malaking puno ng santol. Si Michelle ang landlord. Balo na siya at mabait naman kausap. Ang weird lang, nabanggit niya na mas gusto niya raw na dalaga ang uupa. Ayaw niya ng may pamilya. Hindi ko na inalam kung bakit. Ewan, baka ayaw niya lang sa maingay ng mga bata. Mukhang normal naman ang umpisa. Unang 2 linggo ko doon, maayos ang tulog ko. Medyo madilim talaga sa kalsada kapag gabi na kasi madalang ang poste ng ilaw. Pero sanay naman ako sa probinsya. Kaso, pumasok ang katapusan ng Oktubre. Malapit na mag-undas. Isang gabi, pagkatapos kong maghapunan, nakahiga lang ako sa kama. Nakikinig ako ng music sa cellphone ko gamit ang earpods. Noong tinanggal ko yon, napansin ko parang napakatahimik sa labas. Alam mo yung parang may sumaway sa mga kuliglig, biglang tumahimik. Tapos, may kumatok sa pinto. Medyo gabi na nun. Lumapit ako sa pinto. Pero, doon ako nagsimulang kabahan. Lumang plywood lang kasi yung pinto. Walang butas para makasilip ako sa labas. Sino yan? Tanong ko. Nanginginig na yung boses ko. Walang sumagot. Sino sabi yan? Kung si Aling Michelle po kayo, bukas na lang tayo mag-usap. Isinigaw ko pa para lumakas ang loob ko. Wala pa rin. Ang weird talaga. Kung may tao sa labas, simento yung tapat ng pinto. Dapat maririnig ko yung yabag ng paa niya nung umalis siya, diba? Pero wala talaga. Sobrang tahimik. Hindi ko binuksan ang pinto. Natulog ako noon na nag-iisip na baka may lasing lang na napadaan o kaya mga batang nagbibiro. Kinaumagahan, bandang 6:00, mahamog pa ang paligid. Pagkabukas ko ng pinto para pumasok sa trabaho, muntik ko nang mabitawan ang bag ko. May nakadikit sa pinto ko. Maliit na to yung dahon ng saging. Idinikit gamit ang dagta ng halaman. At ang nagpatindig sa balahibo ko, nakasulat doon, gamit ang uling, malalaking letra. Ikaw ay maganda. Nilamukos ko agad yung dahon at itinapong ko. Buong araw ako sa opisina na hindi mapakali. Naisip ko, baka may baliw na nakatira sa malapit na nalamang mag-isa lang ako doon. Kinagabihan, umuwi ako ng mas maaga.
Mga alas 7 pa lang ng gabi, nagluluto ako ng hapunan. Biglang may kumatok ulit. Pero teka, hindi sa pintuan sa harap. Sa bintana sa kusina, yung nakaharap sa kawayanan sa likod bahay. Dahan-dahan kong pinatay ang kalan. Sa sobrang kaba ko, pati sarili kong paghinga, dinig na dinig ko na. Biglang may nangamoy. Sobrang sangsang. Amoy ihi na ewan na may halong dumi ng manok na nabubulok. Gustong bumaligtad ang sikmura ko. Tapos, may narinig akong huni. Parang huni ng ibon, pero nararamdaman ko nang gagaling sa lalamunan ng tao na nagpapanggap lang. At ang kakaiba, parang sa malayo nang gagaling ang tunog. Doon ko biglang naalala ang sinabi ng lola ko noon. Kapag ang huni ng tiktik ay parang nasa malayo, ibig sabihin, nasa malapit lang siya. Nasa tabi mo lang. Takot na takot ako. Tinawagan ko ang mga magulang ko gamit ang keypad phone ko. Umiiyak ako habang kausap sila. Retiradong pulis ang tatay ko, kaya sumeryoso agad ang boses niya. At sabi niya, huwag akong lalabas. Isara ko lahat ng pinto at bintana. Lagyan ko raw ng asin ang mga pasimano at magpatugtog ako ng radyo para isipin ng kung sino mang yun na hindi ako natatakot. Sabi ni tatay, mag-iimpake na siya para bumiyahe at puntahan ako. Kinaumagahan, pagising ko, chinik ko agad ang pinto sa harap. Doon ako nagkandasuka sa hilakbot. Sa doormat, may nakalatag na patay na manok. Pugot ang ulo at ang dugo nito ginamit para isulat sa mismong sahig ang mga salitang, "Gusto kitang pinapanood." Isinumbong ko agad kay Aling Michelle. Mukhang nagulat din siya. Pero parang may itinatago siya sa boses niya. Sabi lang niya, "Naku iha, wala akong kaaway. Matagal nang bakante yan. Nasa sa iyo na kung aalis ka o mananatili." Bago ako pumasok sa trabaho, nag-iwan ako ng papel na nakapaskil sa pinto. Isinulat ko, "Kung sino ka man, alam na ng pulis ang ginagawa mo. Huwag mo na akong gambalain kung ayaw mong maparil sa ulo." Akala ko matatakot siya. Mali ako. Mas lumala pa pala. Kinabukasan, pagbukas ko ng pinto para alisin ang papel, wala na ito ron. Pero sa mismong kahoy ng pinto, may malalim na kalmot. Parang kuko ng hayop na matutulis ang nag-ukit ng mga salitang, "Ang himbing ng tulog mo kagabi habang sinisilip kita sa bintana." Napasigaw ako at napaupo sa sahig. Yung bintana ng kwarto ko, may konting awang na nga. Nasira kasi sa kalumaan ng bisagra. Ibig sabihin, may nagmamasid sa akin habang natutulog ako. Bumiyahe agad si tatay. Pag-uwi ko ng hapon,
Nandun na siya, malapit sa tindahan. Seryosong naninigarilyo. Dala ang lumang debulsang baril niya. Dahil gabi na at kulang sa tao ang outpost, isang baguhang pulis lang na nakamotor ang dumaan para kumuha ng detalye bago umalis. Pagkaalis ng pulis, pinatay namin ang lahat ng ilaw. Gusto naming isipin ng nilalang na yun na natutulog lang kami. Umupo si tatay sa madilim na sulok ng sala. Dala ang baril at flashlight. Ako naman, nandun sa loob ng kwarto. Nakakumot hanggang leeg. Nanginginig. Sumapit ang 2:00 ng madaling araw. Biglang naging maalinsangan ang hangin sa loob ng kwarto. Tapos, bumalik yung amoy. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang amoy ng dumi. Amoy bulok na laman at malansang dugo. Sa sobrang tindi, parang nasa loob na mismo ng kwarto ko. May narinig kaming kalampag sa bubong. May gumagapang sa ibabaw ng yero. Mabigat, parang bulto ng tao. Pero ang lakad, parang sa hayop na may 4 na paa. At ang huni, narinig ko sa tapat mismo ng mukha ko. Sobrang bilis at malapit. Parang nakatutok na sa tenga ko. Na unti-unting naging kahawig ng isang pinong bungis-ngis ng isang matanda. May mahahabang kuko na kumamot pababa sa dingding ng kwarto, papunta sa bintana. Sinubukan kong sumigaw, pero walang lumalabas na boses sa lalamunan ko. At sa siwang ng bintana, nakita ko ang isang anino. Hindi ito tao. Mahaba ang leeg nito. Nakatapat sa salamin at nakita ko ang 2 pulang-pulang mata nito na tila umiilaw sa dilim. Titig na titig sa akin. Tay? Sa wakas, nailabas ko na ang boses ko. Bumukas ang pinto. Sumalubong ang liwanag ng flashlight ni tatay, kasabay ng malakas na putok ng baril na itinutok niya sa bintana. Narinig ko ang isang napakalakas at nakapangingilabot na angel. Iyak ng baboy na may halong boses ng tao. Sa liwanag ng flashlight, nakita ko ang isang malaking anino na umusbong ang mahahabang braso at pakpak na parang napakalaking payong. Mabilis itong lumipad, paakyat sa puno ng santol. Hanggang sa mawala sa kadiliman. May mga bakas ng sariwa at malapot na dugo sa pasimayo ng bintana. Tinamaan siya ni tatay. Hindi na ako pumasok sa trabaho kinaumagahan. Naglib ako at agad kaming nag-impake. Noong tinawagan ko si Aling Michelle habang umiiyak ako, doon siya nag-confess. Umiiyak na rin siya sa telepono. Ang huling nangupahan daw doon noong makaraang taon ay isang babae nagdadalang tao na bigla na lang ding umalis dahil may gumagambala sa gabi. Kaya pala, mas gusto niya raw na dalaga ang uupa. Dahil alam niyang ang madalas na punta ng tiktik o aswang ay mga bata at nagdadalang tao. Naging maayos namang kausap si Aling Michelle. Ibinalik niya ang deposito ko, basta ipangako ko lang na huwag kong ipagkakalat ang nangyari para may magrenta pang iba. Lumipat ako sa apartment sa sentro ng bayan, malapit sa munisipyo at simbahan na laging maliwanag. Pero alam nyo kung ano ang pinakatumatak sa akin? Nung lumipat ako sa bayan,
Doon ko palang nalaman na buntis pala ako sa nakaraang kong karelasyon. Doon ko nasagot ang matagal ko ng katanungan kung bakit ako binabalik-balikan ng nilalang na yon sa bintana. Salamat sa Diyos, hindi na ako sinundan pa sa bago kong tinitirhan. May 3 taon na ang anak ko at bumalik na kami sa probinsya ng pamilya ko para doon siya palakihin. Minsan kapag gabi na at may naririnig akong huni ng ibon sa malayo, napapatingin pa rin ako sa bintana. At naiisip ko, paano kung nalaman ng nilalang na yon? Kung nasaan na kami ngayon?